Nakahawak na dibdib si Moon Young-ho habang iniinda ang sakit ng dibdib habang tumutulo ang laway sa bibig. Napatanong na lang ito sa ating bida na kung ano ang ginawa nito. Sagot ni Bai Yifan na anong ibig sabihin nito. Isa lang ang totoo, mas malakas siya kay Moon Young-ho. Hindi naman matanggap ni Moon Young-ho kaya nagmura ito, sabay tanong na kung paano na ang isang 3 weeks old player ay mayroong ganong klaseng lakas. Napatungo si Monyo at napaisip ng malalim na kung paano iyon nangyari. Tumawa si Kang Wo at tinanong na kung iniisip ba ni Monyo na isa siyang baguhan na mabilis lumakas. Tumawa ang ating bida at sinabing perkit hindi umaayon sa mga plano ni Monyo ay tinatawag siya nitong sinungaling at inggit. Dagdag pa nito na anak si Monyo ng isang put-angina habang tumatawa. Maya-maya pa ay nagseryoso na si Kang Wo, at sinabing tama na dahil isang kaawa-awang tanga si Moon Young-ho. Nagngit-ngit sa galit si Moon Young-ho, habang minumura ang ating bida. Paglingon niya sa gilid ay naalala niyang nanunood nga pala si Cha Ye-enjo. Kaya hindi niya hahayaan na mangyari sa kanya ang ganong bagay, ang mapahiya siya sa harap ng babaeng gusto niya. Kaya hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang malaking espada at itinaas, sabay naglabas ng dilaw na kapangyarihan. Ginamit niya ang The Blade of Unreserved Slaughter, mas lumakas pa ang sandata nito. Tumingin si Young-ho sa ating bida habang iniisip na yari sa kanya ang ating bida. Sa isang banda nakangiti na naman ng pademonyo si Kang Wo, sabay sabing binabanggit pa ni Young-ho ang pangit na pangalan ng skill nito habang inaatake siya. Inasar pa ni Kang Wo ang pangalan ng skill ni Young-ho at sinabing napakapangit ng pangalan ng skill nito. Sabay tanong na kung sa tingin ba ni Young-ho ay tunog astig iyon o ano. Dahil sa narinig ay mas nagngit-ngit sa galit si Young-ho. Inihanda no Monyo ang kanyang pag-atake, sabay tumalon ng mabilis patungo sa ating bida. Naghanda si Kang Wo para tapatan ang atake ng kalaban, habang naiisip na Commander-in-Chief parent si Young-ho ng isa sa 5 malalaking guild kaya sigurado na malakas ito, pero hindi niya ito kailangan labanan ng sabayan. Ginamit ni Kang Wo ang Power of Shadow sabay ay nikawak sa sahig. Nang malapit na si Young-ho ay pinakalat naman ni Kang Wo ang kanyang shadow patungo sa kalaban, matapos nun ay natapakan ni Young-ho ang shadow. Sa isang tabi ay nag-alala si Cha Ye-enjo kay Monyo dahil alam na niya ang mangyayari, kaya sinigawan niya ito na huminto. Iniisip ng ating bida na tanga si Young-ho dahil wala na ito sa sarili, kaya talagang tanga ito. Sumingit na si Cha Yeonjo sa laban para pahintuan ang dalawa. Nang akmang tatamaan na si Kang Wo ay nawala siya sa harap ni Young-ho at lumitaw sa likod nito. Bakas sa mukha ni Young-ho ang pagtataka kung bakit naiwasan ng ating bida ang kanyang atake at saan na ito napunta. Hinawakan ni Kang Wo ang balikat ng kalaban. At sinabi dito na talo na ito. Ginamit ni Kang Wo ang Power of Shockwave at kinurient si Young-ho. Sa lakas ng atakeng iyon at tumilapon na naman sa pader. Napasukan na naman ng laway ang kaawa-awang Young-ho. Bumagsak ito at tuluyang nawalan ng malay. Lumingon si Cha Ye-enjo sa ating bida at sinabing kung hindi niya nasabing. Kumpiyansang dugtong ng ating bida kung mas malakas pa sa iniisip nito. Humingi ng tawad si Cha Ye-enjo sa ating bida sa mga nangyari ngayong araw. At sinabi na inalis na nila sa guild si Mango, binalaan na din niya ang ibang members ng guild para hindi na maulit ang ganong pangyayari. Sa isang banda makikitang wala paring malay si Mango at may malaking pasa sa likod. Dala-dala ni Kang Wo ang armor ni Mango habang nakangiti. Habang si Cha Ye-enjo ay sinasabing hindi niya alam kung paano hihingi ng tawad sa ating bida. Sagot ni Kang Wo na ayos lang iyon. Nakuha ni Kang Wo ang gargoyle armor na unique rank. Ayon sa window na sa physical defense ay may plus 200 at sa magic defense ay plus 80. Ang special effect nito ay, sa loob ng 10 segundo, ang physical defense ng user ay madodoble dahil sa effect ng calcification. Ang cooldown ng calcification ay 24 na oras. Masayang-masaya si Kang Wo sa kanyang nakuhang unique rank na armor, at napakaganda rin ng epekto nito. Tumingin si Kang Wo sa nakahandusay na Mangyo, habang naiisip na ang bastardong ito ay hindi sumusunod sa utos ng Guildmaster. Ipinuste pa nito ang napakamahal na armor. Sabay nagpasalamat dito dahil nakuha niya ang armor. Humarap si Kang Wo sa guild leader at sinabing kapag nangyari ulit ang bagay na iyon ay hindi na niya kikilalanan ang kanilang kasunduan. Ayon kay Cha Yeonjo na nangangako siya, na lahat ng members ng Red Rose Guild ay ituturing ang ating bida ng may pagrespeto mula ngayon.
Habang hawak ni Kang Woo ang armor ay sinabi niya kay Cha Yeonjo na hindi sa kanya kasya ang armor na iyon, kaya kung pwede ay ingatan na muna ni Cha Yeonjo. Sagot ng babae na ibaba na lang muna ni Kang Woo ang armor sa display case, at kanila na lang iyong babaguhin para sumakto sa sukat ni Kang Woo. Ibinaba na ni Kang Woo ang armor, at nagpaalam na aalis na. Pahabol pa ng babae na wag ni Kang Woo kakalimutan na ipadala sa kanya ang sukat nito. Matapos makalabas ni Kang Woo ng silid, ay napabuntong hininga na lang si Cha Yeonjo sabay napatanong kung tao pa ba talaga ang ating bida. Ayon sa babae na hindi naman random E-rank monster si Youngho, kaya bakit natalo ito ng 3 weeks old na player? Biglang pumasok sa isip ni Cha Yeonjo na maaari na sila ay World Ranker na original sa Korea. Sa World Ranker, ay mayroong top 8 player bawat mga bansa sa buong mundo. Sa kasalukuyan ay walang ranker na kasali doon na nagmula sa Korea. May mga sabi-sabi na si Baek Kang-yeon na rank 1 sa Korea ay hindi napasali doon. Kahit na ito ay hindi din nagtagumpay. Pero si Kang Woo, natigilan siya sa kanyang pag-iisip nang biglang pumasok ang leader ng HR at tinanong nito kung nakaalis na si Kang Woo. Sagot ni Cha Yeonjo na nakaalis na ito. Salaysay pa nito na ang gargoyle armor ay pag-aari na ni Kang Woo at baguhin ito para sumakto sa katawan ni Kang Woo. Sumangayon ang lalaki at sinabing may narinig siyang balita tungkol kay Youngho. Tugon ni Cha Yeonjo na pinatalsik na niya ito sa guild. At inutos na tipunin ang lahat ng members para sa meeting bukas. Nalungkot ang lalaki sa naging aksyon ng guild leader kay Youngho. Ayon sa babae na wag itong malungkot dahil kasalanan naman iyon ni Youngho, kaya kailangan nilang siguraduhin na hindi na iyon mangyayari sa susunod, sumangayon naman ang lalaki. Sinabi ng lalaki na may isang bagay pa siyang gustong ipaalam kay Cha Yeonjo. Ang gobyerno ay tagumpay na nakapaglagay ng spiya sa demonic order. Kapag umusad na ang mga bagay-bagay ay maaari silang kumuha ng impormasyon tungkol doon. Utos ni Cha Yeonjo na damihan. Humanap ito ng madami, at mas madaming mga detalye, habang nag-aayos ng buhok. Habang nasa labas ay naisipan ni Kang Woo na tingnan ang kanyang status window. O Kang Woo, kasalukuyang level 34, 4th Awakening. First Awakening Special Ability, Power of Gluttony, ang rank ay di matukoy. Kasunod ang mga special ability na noong naka-4 na awakening na siya. Ang ika-5 awakening niya ay magbubukas kapag nasa level 50 na siya. Ang inherent class niya ay hindi din matukoy. Ang strength 23, stamina 20, demonic energy 53, wisdom 13, intelligence 11, dexterity 21, magic 0. Naisip niya na mas lumalakas ang kanyang demonic energy kaysa sa ibang stat niya, ayon pa sa ating bida na hindi niya masabi na ang strength, dexterity at stamina ay hindi sa kanya nakakatulong. Naisip pa niya na kapag ang kanyang strength stat ay mas tumaas, ay mababawasan niya ang pagkonsumo ng demonic energy. Hindi na niya kailangan ng intelligence at wisdom dahil ang magic naman niya ay 0. Ang tanging kapintasan lamang ay hindi niya makuha ang stat na gusto niya. Nag-inat ng kamay si Kang Woo at naalala na kapag nakapag second awakening na ay ang mga stat ay tataas katugma sa special ability. Pero ang halaga ng demonic energy na nakukuha niya ay hindi na tumataas, at ang ibang stat niya ang tumataas. Napaisip siya na kung dahil ba ang demonic energy niya ay mataas. Hindi ito may kukumpara sa ibang stat niya. Nagagawa niya ang mga bagay na hindi kayang gawin ng ibang players. Mas mataas na stat mas mahirap abutin. Nag-unat ng katawan si Kang Woo habang iniisip na kapag nagpatuloy pa siya ay makakamit din niya ang ika-5 awakening. Ganun din si Sola at Teso. Isang umaga sa East Aikian Gate, araw ng pinag-usapan nilang pagkikita. Tinawag ni Teso ang ating bida na andan sila. Sinabi ng ating bida kay Teso na hindi ito marunong mahiya, napakalakas ng boses nito. Sagot ni Teso na ginagawa lang niya ang sinabi ni Kang Woo. Ayon kay Teso na ang dalawang tao na kasama niya ay ang gusto niyang ipakilala sa ating bida. Pakilala ni Teso na ang gwapong lalaki na kasama niya ay si Kim Sehon at ang maliit na bata sa tabi niya ay si Choi Yunbi. Bumati si Kim Sehon sa ating bida at kay Sola. Nakita nila na napakagwapo ng taga-recap. Nagalit si Choi Yunbi dahil tinawag siyang bata ni Teso. Sagot ni Teso nang may pang-asar na sino ito kung hindi ito bata.
Ribat ni Choi Yunbi na si Teso ay mukha ng 40 sa mukha nito. Nanigas ng parang bato matapos sabihan na mukha na siyang 40. Namangha si Choi Yunbi sa ating bida dahil si Teso ay maraming sinasabi tungkol sa ating bida. Mungkahi ni Kang Woo sa dalawang recruit na sabihin sa kanya ang mga special ability ng mga ito at rank. Manghang-mangha si Choi Yunbi kay Sola dahil isa itong healer. Inakit pa nito si Sola mag-selfie sila dahil ipapakita niya iyon sa kanyang kaibigan. Napaisip si Kang Woo na kung ang batang makulit ay ang Teso number 2. Nakikipagkamay si Kim Sehon sa ating bida at sinabing marami siyang narinig tungkol sa ating bida ayon sa mga sinabi ni Teso. Salaysay niya na siya ay level 12, nakuha niya ang kanyang pangalawang awakening na may rank na A. Tapos ipinakita ang kanyang sandata at sinabing isa siyang warrior class. At si Yunbi ay isang mage na may B-rank special ability. Nag-selfie na nga ang dalawang babae. Humingi ng tawad si Kim Sehon sa ating bida sa pag-uugali ni Yunbi dahil bata pa ito. Sagot ni Kang Woo na wala lang iyon, habang iniisip na napaka-formal makipag-usap ni Kim Sehon. Nagkamay ang dalawa habang naiisip ng ating bida na sa pangalawang awakening ni Kim Sehon ay saktong nakakuha ito ng A-rank special ability. Habang sa gilid ay hindi makamove on si Teso dahil mukha na siyang 40. Nagtanong si Teso sa ating bida kung katiwa-tiwala ba ang kanyang mga isinama. Hindi nagsalita ang ating bida, at naisip na wala naman siyang napapansin na maramang balak mula sa dalawa, hindi gaya ng dalawang taga-Andres na binugbog niya noon. Mungkahi ni Teso na may maganda siyang mga mata para kumilatis ng tao. Tugon ni Kang Woo kay Teso na ipapaalala niya dito na muntik na itong mamatay noon sa party nitong sinalihan. Pakandat na sumagot si Teso na kaya ganon ay dahil gusto ng langit na magkakilala silang dalawa. Tanong muli ni Teso na ano sa palagay ng ating bida sa party na binuo niya, at kung masama. Nagbuntong hininga si Kang Woo at sinabing hindi na rin masama. Naisip ni Kang Woo na may tanker na sila, si Teso, at short range at long range na damage dealer, at isang healer at buffer na rin. Isa iyong napakagandang setup para sa isang 4 members party. May dalawang player na may second awakening at rank A special ability, at dalawang members na may B rank. Hindi lang ito isang party na pang-hunting kundi literal na matibay na party. Sinabi ng ating bida na aalis na sila para mang-hunt. Tanong ni Teso sa ating bida na kung sasama ito sa kanila. Sagot ni Kang Woo na sasama siya para masabihan ang mga ito kung may kulang at mga bagay na dapat palakasin. Sumigaw ng napakalakas si Teso at nagpasalamat sa ating bida. Habang si Yunbi ay naiirita dahil napakalakas ng boses nito, inutos ng ating bida sa kanyang mga kasama na magtungo na sila sa gate. At sinabing tutulong lang siya sa mga ito kapag sobrang mapanganib na, kaya wag ang mga itong magpakampanti. Nagtungo na sila na may kumpiyansa sa mga mukha, habang si Kang Woo ay naiisip na iyon lang ang tanging paraan para umunlad ang mga kasama, kaya manunood lang siya sa mga ito. Kahit wala siyang potential para mapalakas ang mga ito, sa loob ng gate ay may mga gutom na trolls na pasugod sa kanilang biktima. Nag-uunahan ang mga ito sa kanilang pagkain, pero binangga sila ng tank na si Teso. Kaya tumilapon ang mga ito at nagsitumbehan. Tumawa si Teso at sinabi sa mga trolls na kung ano ang gusto ng mga ito. Nang akmang babainggong ang mga trolls ay binigyan sila ni Yunbi ng isang electric shock mula sa taas. Sumigaw si Yunbi kay Teso na may 5 pa sa kanyang likod. Tumakbo si Yunbi habang habol ng mga trolls. Kaya dali-daling kumilos si Teso at sinilaw ang mga trolls gamit ang kanyang malaking pananggalang. Nagyabang pa si Teso na lumapit ang mga trolls sa kanya. Sa likod ay gumamit ng spirit light si Sola at ibinigay kay Teso kaya na-heal at buff ito. Lumaki ang mga muscle ni Teso para mas lumakas pa ito. Masaya si Teso at nagpasalamat sa kanyang sister-in-law. Gumamit ng light arrow si Sola at pinagpapana ang mga trolls mula sa likod. Itinulak ng malakas ni Teso ang mga trolls kaya tumilapon ang mga ito. Sabay pumasok sa eksena si Kim Sehon at pinagpaputol ng napakabilis ang mga trolls. Sa isang iglap ay patay ang mga trolls. Lumapit si Teso habang sinabi na malakas si Kang Woo, pero hindi din biro ang kakayahan ni Kim Sehon. Sabay tanong dito na kung nag-aral ba ito ng kendo bago ito maging player. Sagot ni Sehon na, oo, at iyon ang kanyang libangan.
Nakita nila ang mga putol na braso ng troll at kung iyon ang tinatawag na libangan ni Sehon. Tanong ni Teso sa ating bida na nasa taas ng puno na kung maganda ang kanilang pinakita. Bumaba si Kang Wo sa taas ng puno at sinabing may kaunti lang na kailangang ayusin, pero sa isip-isip ni Kang Wo ay hindi, napakarami pang dapat ayusin. Shoutout kina Idol Meriden Talagit at kay Idol Vince Magdasal. Nag-umpisang magbigay ng komento ang ating bida sa kanyang mga kasamahan, na sinimulan niya sa dambuhalang si Teso. Sinabi ni Kang Wo na mabilis mag-isip si Teso at alam nito kung paano e-distract ang mga kalaban. Ngunit ayon sa ating bida, bilang isang tanker, hindi dapat kaagad gamitin ni Teso ang kanyang buong lakas sa umpisa pa lang ng laban, upang magawa pa ring harapin ang monster boss sa oras na dumating ito. Dagdag pa ni Kang Wo na ang pag-iwas at paghagis lang sa kalaban ang mabuting gawin ni Teso. Matapos marinig ni Teso ang lahat ng iyon mula kay Kang Wo, sinabi niya na gagawin niya ng lahat ng sinabi nito, saka nagpasalamat sa paalala ng kanyang brother Kang Wo. Sunod na hinarap ni Kang Wo si Sola, upang bigyan din ng komento sa paraan nito ng pakikipaglaban. Sinabi niya sa dalaga na maganda ang naisip nito, na bigyan ng iba yung lakas si Teso na kanilang tanker. Ngunit sinabi din ng ating bida kay Sola, na hindi magandang desisyon ang ginawa nitong pag-atake sa lalaban, gamit ang Arrow of Light. Base kay Kang Wo ang healer ay madaling makakuha ng atensyon ng kalaban, kaya't kapag sinubukan nitong umatake hindi magagawa ng tanker na alisin ang atensyon ng kalaban sa healer. Matapos itong marinig, malungkot na napayuko si Sola sa humingi ng tawad sa mahinang boses. Mahinang tumawa si Kang Wo at sinabi sa dalaga, na kailangan lang itong may ayos habang nasa proseso, upang aluran ang damdamin nito. Agad ding tinawag ni Kang Wo si Yunbi, sinabi ni Kang Wo na pansin niya ang takot ni Yunbi nang lumitaw ang 5 pang fallen monsters habang inaatake nito ang 3 fallen monsters. Paalala ng ating bida na maaaring atakehin ni Yunbi ang mga halimaw, gamit lamang ang mahinang atake sa pamamagitan ng lightning magic, ito ay upang hindi maagad ang kanyang lakas. Dagdag pa ni Kang Wo na ang main dealer ay si Sehon, kaya't magiging sub-dealer si Yunbi. Itinaas ni Yunbi ang kanyang kamay matapos marinig ang sinabi ni Kang Wo, saka malakas na sumagot na naintindihan niya ang mga ito. At para sa panghuling komento, humarap siya kay Sehon saka sandaling tinitigan ito. Kinapitan niya sa balikat ang lalaki saka sinabing walang dapat ayusin dito. Papuri pa ni Kang Wo na nagawa nito ng tama at polido ang Kang role. Sa kabilang banda tahimik niya itong pinagmasda at nasabi sa isip na kahanga-hanga ang ipinakita ni Sehon, nasabi pa ni Kang Wo na animoy bihasa ito at may makawak ng karanasan. Ayon pa sa ating bida si Sehon ay parang isang nakatagong kayamanan. Binati ng lahat si Sehon dahil sa husay nito, nahihiya ngunit masaya namang nagpasalamat si Sehon sa kanyang mga kasamahan. Habang si Kang Wo ay patuloy na nag-iisip kung gaano magiging makapangyarihan si Sehon sa hinaharap. Sabay-sabay na sinabi ng 4 na player na mas pagbubutihin nila sa susunod, habang nakapilang nakatayo ang mga ito sa harapan ni Kang Wo. Nakangiti namang sumagot si Kang Wo na subukan ng mga ito, ang pointers na ibinigay niya at muling silang mag-hunt. Nag-umpisang muling makipaglaban ng 4 sa mga halimaw. Lahat ng bili ni Kang Wo ay maingat na isinagawa ng bawat isa sa kanila. Nasa unahan ng tanker na si Teso habang malakas na hinahawi ang mga halimaw sa unahan, upang bigyang daan ang main dealer na si Sehon. Kamangha-mangha ang kakayahan nito sa paghawak ng espada, at sa bawat kumpas nito ay agad na may bumabagsak na bangkay ng halimaw. Nasa likuran naman ni Sehon ang sub-dealer na si Yunbi at ang healer na si Sola. Tahimik na nanunood ang ating bida sa 4 na kasamahang nakikipaglaban, nasabi niya sa isip na nagampanan ng 4 ang kanilang role ng maayos. Nasa isip din ng ating bida na kapag nagpatuloy ang ganoong pakikipaglaban ng 4, sa susunod na buwan ay maaari na silang sumubok sa C-rank gate. Ibinababa ni Teso ang kanyang kalasag sa lupa hagyat ng pagkapanalo nila sa laban. Nakangiti nitong tinanong ang ating bida, kung ano ang masasabi nito sa kanilang ipinakita. Mula sa itaas ng puno, nagsalita si Kang Wo at pabirong sinabi na hindi na masama ang kanyang nakita, saka ngumiti. Sa kabilang banda naman, pagod na mukha ang makikita kina Sola at Yunbi na halatang binigay ang kanilang lahat ng kaya sa laban. Patuloy ang pagsasalita ni Teso at nagpasalamat kay Kang Wo sa pagtulong upang mas mag-improve ang kanilang kakayahan.
Sa gitna niyon, napansin ni Kang Wu na merong paparating patungo sa kanilang Derek Sion. Pinagmasdan niya itong mabuti ng mapagtanto na hindi ito isang troll, kundi isang demon wolf. Patuloy ang paglapit ng mabalahibong demon wolf sa kinaroroonan nila, meron itong mahaba at matatalim na kuko, matutulis na pangil at magkabilang sungay sa ulo nito. Mabilis itong tumatakbo pasugad sa natigil ang tanker na si Teso. Ngunit bago pa man makalapit kay Teso ang Demon Wolf, mabilis na nagpaunahan si Sihoan upang harapin ang nagwawalang Demon Wolf. Napasigaw sa pag-aalala si Teso dahil sa nakitang ginawa ni Sihoan, habang mabilis na inutos ni Sihoan na umatras at lumayo na si Teso. Hawak ni Sihoan ng dalawang kamay ang kanyang matalim na espada, desidido niyang hinarap at sinubukang talunin ang Demon Wolf. Agaran niya itong pinaulanan ng atake, ngunit dahil sa lakas ng Demon Wolf hindi niya ito napinsala man lang. Mabilis na tumilapon si Sihoan matapos siyang atakehin ng Demon Wolf, at nang muli itong lalapit sa kanya upang akma siyang lapain, mabilis ang paglipad ni Kang Wu at hinarang Demon Wolf. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang kamay, sa kabuong lakas na inatake ang Demon Wolf gamit ang Power of 1,000. Tumalsik papalayo ang malaking Demon Wolf at walang buhay na bumagsak sa lupa. Namamangha namang nakatingin si Sihoan sa ating bida, na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan habang tumutulo ang dugo ng Demon Wolf sa kanyang kamao. Kasunod ng pagkatalo ni Kang Wu sa Demon Wolf ay ang pag-abas ng notification. Nakasaad dito na umangat ng isa ang kanyang level, dahil sa pagkakatalo sa isang D-rank cracks fragment. Buhat ni Kang Wu si Sihoan gamit ang isang kamay, habang tinatanong kung kaya ba nitong tumayo. Bahagyang tumawa si Sihoan at sumagot na ayos lamang siya saka nagpasalamat. Patakbo namang lumapit ang tatlo sa kinaroroonan ng dalawa, kasunod ang pagtatanong kung ayos lang ba si Sihoan. Nabitawan naman ni Kang Wu ang buhat na si Sihoan nang makita ang paglapit ng tatlo, kaya't agad itong bumagsak sa lupa. Pinuri naman ni Teso ang ipinakitang lakas ni Kang Wu, at sinabing nagawa nitong mapatay ang makapangyarihang halimaw sa isang atake lamang. Saka lumapit kay Sihoan at sinabing kahanga-hanga din ang pinakita nitong. Mabilis na inalalayan ni Teso si Sihoan upang tumayo, habang si Sola ay lumapit upang gamutin ito. Sa kabilang banda nagtatakang nakatingin si Kang Wu kay Sihoan, habang nasa isip na kung iisipin ay kaya nitong labanan ng isang demonic monster, samantalang nasa second awakening pa lamang ito. Alam niyang lubhang makapangyarihan ang lalaki na iniligtas, at nasabi pang ang kakayahan nito ay higit sa matatawag na talento. Nasabi din niyang sa ganoong lagay, alam na niya ang pakiramdam ng mayabang na Sung Yung-ho. Matapos ang pag-iisip, lumapit ang ating bida kay Sihoan saka siya ang nag-offer na umalalay dito. Kasabay ng pag-akbay niya sa lalaki ay ang paggamit ng kanyang kapangyarihan na omniscient power. Ito ay isang rank A demonic power na nagbibigay ng kakayahang makita ang nakatagong impormasyon ng isang tao. Layunin ni Kang Wu na malaman ang lahating impormasyon ni Sihoan na hindi pinapalam nito sa iba. Sinimulan niyang basahin ang Windows status ni Sihoan at nagulat siya ng malamang martial arts god rank S ang lalaking iniligtas. Hindi makapaniwalang nasabi ni Kang Wu, na nakatakdang maging protector si Sihoan sa hinaharap. Patuloy ang di makapaniwalang tingin ni Kang Wu sa lalaking akay, nasabi pa niya sa isip na si Sihoan ang talagang main character, isang martial art god, at taga-protekta ng mundo. Ito din marahil ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang husay nito sa paggamit ng espada. Sumagi pa sa isip ng ating bida na maaaring maging banta sa kanya si Sihoan, ngunit wala siyang balak sayangin ang isang gem na nasa harapan niya. Naisip ni Kang Wu na kagaya ng ginagawa ni Yunjan, magandang idea ang kaibiganin niya si Sihoan at suportahan ito ng lahat ng kailangan. Base sa pagtangkang pagliligtas nito kay Teso kanina, alam ni Kang Wu na wala sa pagkatao ni Sihoan ang magtraidor. Dagdag pa ni Kang Wu na hindi halata kay Sihoan na ganoon ito kamakapangyarihan at kalakas, dahil mukha lang itong talunan at mahina. Habang nag-iisip ang ating bida, nag-uusap naman ang apat na player habang masayang nagtatawanan. Narinig ni Kang Wu ang pagtawag sa kanya ni Sola, kaya't nabalik siya sa sarili at agad na sumagot ng ayos lang siya, matapos siyang tanungin nito kung wala bang masakit sa kanyang katawan. Napansin pala nito ang kanyang pananahimik, kaya't agad na nagdahilan si Kang Wu at sinabing iniisip lamang niya, kung paano nagkaroon ng monster demon sa D-rank gate.
Sinabi naman ni Teso na kung di dahil sa kanyang brother Kang Woo, ay napahamak na silang lahat. Dagdag pa ni Teso na magaling din ang ginawag ni Sihoan, saka kinamusta ang pakiramdam nito. Si Sola naman ang sumagot at sinabing nasa maayos na ang lagay ni Sihoan. Nakangisi namang sinabi ni Teso kay Sihon na huwag itong masyadong kumilos, dagdag na nito na kailangan ni Sihoan ng pahinga upang mabilis na makarecover. Mula sa tabi ni Sola tinanong ni Kang Woo kung ayos lang ba si Sihoan. Sumagot naman itong, salamat kay Sola dahil bumuti na ang kanyang lagay. Napangiti naman si Kang Woo nang sabihin ni Sihoan, na kung hindi dahil ating bida ay nagkaroon siya ng malalang injury. Nagliliwanag ang mga mata nitong nagpasalamat sa ating bida. Dagdag pa ni Sihoan na nasabi na ito sa kanya ni Teso, ngunit ngayon ay nakita niya mismo kung gaano kalakas ang ating bida. May pagmamalaki namang sinabi ni Teso, na wala pa siyang nakikitang player na kasing lakas ng kanyang brother Kang Woo. Nagsalita naman ang ating bida at sinabing napakahusay din ni Sihoan, na sinang-ayunan naman ni Teso. Ayon kay Teso si Sihoan lang ang kilala niyang player, na ganoon kalakas at kahusay sa kanilang second awakening. Kaya't naitanong ni Teso kung bakit wala pa itong guild na kinabibilangan, dagdag pa niya ni Teso na maghahanap ng player ang kilalang Mir Guild, at tinanong kung interesado ba si Sihoan. Malamig namang sumagot si Sihoan at sinabing, wala siyang intensyon na sumali sa alinmang guild, lalong higit sa Mir Guild. Natanong naman ni Teso kung meron ba itong nakaraan sa Mir Guild, may halong inis namang sumagot si Sihoan na wag na nila itong usapan. Yumuko si Teso sa harap ni Sihoan matapos marinig ang sagot nito, at agad na humingi ng paumanhin. Nakangiting sinabi naman ni Sihoan na nabigla lang siya, kaya nag-react ng ganoon sa tanong ni Teso. Sinabi ni Sihoan na maaari na silang muling mag-hunt dahil mabuti na ang kanyang pakidamdam. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Kang Woo, at sinabing kailangan munang magpahinga ni Sihoan, kaya't ipagpabukas na nilang ang planong pag-hunt. Nang marinig ito na itanong ni Teso kay Kang Woo, kung muli ba nilang makakasama ang ating bida sa pag-hunt kinabukasan. Ngunit sinabi ni Kang Woo na hindi siya sasama sa mga ito, dagdag pa niya na kung sasanduan ng 4 ang kanyang pointers na binigay, siguradong magiging mahusay ang mga ito. Pagkarinig nito makakas na sinabi ni Kang Teso, na gagawin niya ang lahat upang magpalakas at mas mapadali ang pag-level up. Naglalakad naman papaalis si Kang Woo, habang sinasabi na aasahan niya ang lahat ng ito. Nakatayo si Sola at Kang Woo sa isang gilid, nang sabihin ng ating bida na may importante siyang kailangan puntahan. Kaya't inutos na mauna nang umuwi si Sola, sinabi din niya dito na hindi niya masasabayang kumain si Sola. Bahagyang nalungkot ang dalaga, ngunit napawi din nang sabihin ni Kang Woo na babalik din siya kaagad. Matapos yon nagpaalam na ang dalaga na maunang umalis, saka nag-umpisang maglakad papalayo. Pagkalis ni Sola nakangising malademonyong nasabi ni Kang Woo sa sarili na maari na niyang simulan ang kanyang plano. Mag-isang nakatayo sa bus station si Sihoan, habang nag-iintay ng sasakyan. Hawak nito ang kanyang cellphone at pinagmamasdan ng direksyon patungo sa Mir Guild, nang marinig niya ang pagtawag no Kang Woo sa kanyang pangalan. Agad niya itong nilingan at nakangiting binati ang ating bida. Walang paligoy-ligoy namang sinabi ni Kang Woo kay Sihoan, na meron siyang importanteng kailangang sabihin dito. Dagdag pa ni Kang Woo na pumunta sila sa mas pribadong lugar, dahil pribadong bagay ang kanilang pag-uusapan. Agad namang pumayag si Sihoan sa nais ni Kang Woo, saka parehong naglakad patungo sa isang dipansining sulok. Nakangiting tinanong ni Sihoan ang ating bida, kung ano ang nais nitong pag-usapan nila. Nang walang ano-ano'y bigla siyang malakas na itulak ni Kang Woo, dahilan upang bumagsak siya sa sahig. Takang na itanong ni Sihoan kung ano ang ibig sabihin ng ginawa ni Kang Woo. Mabilis naman ang paglapit ng ating bida sa nakatumbang si Sihoan, saka tinuunan ng dibdib nito ng kanyang tuhod. Sinabi niya kay Sihoan na gumagawa lamang siya ng insurance. Dagdag pa niya na siguradong magiging malakas si Sihoan, higit na malakas kesa sa kaninong player. Habang nakadagan sa lalaki sinabi pa ng ating bida, na nais niyang bumuo ng mabuting relasyon kay Sihoan. Gusto niyang maging comrade. Habang sinabi ang mga ito malawak ang malademonyong ngiti ni Kang Woo, habang si Sihoan ay halatang nahihirapan dahil sa pagkakadaigan ng ating bida sa kanya. Matapos marinig ang sinabi ni Kang Woo tinanong siya ni Sihoan, kung bakit ganito ang kanyang ginagawa.
Hindi na niya inintay ang iba pang sasabihin ni Si Hoon, at agad na malakas na itunoon ang kanyang kamao sa dibdib ni Si Hoon, na nagpaigtad sa lalaki. Ginamitan niya si Si Hoon ng kanyang demonic power na power of subordination. Parang kuryenteng dumadaloy ang bawat enerhiya ni Kang Woo sa ugat ni Si Hoon, at pumasok sa lebat ng internal organs nito. Matapos ito binilina ni Kang Woo ang lupaypay na si Si Hoon, na magpalakas itong kasama ni Teso at Sola. Saad pa niya na kung magiging magkakampi sila, maaaring magamit ni Si Hoon ang kanyang portion of powers upang mapabilis ang development ng kanyang kakayahan. Nakahiga pa rin ang parang wala sa sariling si Si Hoon, bakas naman ang tatak na inilagay ni Kang Woo sa dibdib nito. At bago tuluyang umalis sinabi pa ni Kang Woo kay Si Hoon, na magiging mabuti silang magkaibigan habang malademonyong nakangiti. Gulat na napabalikwas si Si Hoon nang imulag niya ang mga mata, at mapagtantong nakahiga siya sa sahig ng madilim na sulok. Nang subukan niyang tumayo, nakaramdam siya ng kaunting kirot sa kanyang dibdib. Agad siyang napatanong kung ano ang nangyari dahil ang naaalala niya ay mag-isa siyang nag-aabang ng sasakyan sa bus station, matapos nun ay wala na siyang maalala kahit ano. Inakala niya na ito ay dahil sa pagkakabagsak ng makalaban ng Demon Wolf, kaya't naaawang nasabi sa sarili na napakahina niya. Dagdag pa ni Si Hoon malayo pa ang kanyang dapat lakbayin, saka pinilit na tumayo. Napasok pa sa kanyang isip ang Mir Guild at ang Vice Guild Master nito na si Kim Yung-hoon. Matalim siyang nakatingin sa kawalan habang nananabik na itarak ang kanyang espada sa leeg ng nasabing lalaki.